Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpaluyo sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Marcos. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tignan ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng mandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Manatili pong nakatayo.
Reverend Father J. Licuanan, ang ating butihing parish priest. My brother priest na nandito ngayon. Mga kapatid ko sa pananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat. Para sa mga Bisaya na nandito, maayong hapon ninyong tanan. Para sa mga Chabacano, buenas tardes a todos. Tuwing dadating ang January 9, nanonood lang ako sa TV. Ngayon, andito na ako. Tuwing nanonood ako ng translasyon, palagi akong umiiyak. Hindi kaysa pero naiiyak ako sapagkat I become a witness of a miracle of faith of the Filipino people. Siguro sa bawat translasyon, hindi natin alam ilan ang mga miracles na nangyayari. Mga undocumented na miracles. Siguro kayo andito, kaya pabalik-balik kayo, you felt and actually become a recipient of the miracle galing sa mahal na poon. Naalaala niyo siguro ang advertisement na nagtatanong, para kanino ka ba gumigising araw-araw? Parang simpleng katanungan lang, ngunit kung pagninilayan natin, nagbibigay ito sa atin ng katotohanan tungo sa paglago ng ating pananampalataya. Ang umangat sa buhay ay drive nating lahat. Ngunit, dapat nating tandaan po na pagka nakamit natin ang ating dream sa buhay, may susunod at susunod pa dyan. Sometimes, it is never ending. Mag-ingat po tayo. Pag marami ng laman ang bulsa, kadalasan hindi na nakakakilala at hindi na namamansin. Ngunit ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon na pagninilayan at isabuhay ang tema, dapat siyang itaas at ako na may ibaba. Una, a great man is one who is always willing to be little. Ang dakilang tao ay laging handang maging maliit. Ito po yung ipinakita sa atin ng mahal na poon. Kahit siya ay Diyos, kahit siya ay hari, kahit siya ay makapangyarihan, minarapat niyang pasanin ang krus mula noon hanggang ngayon. Tuwing ang mag-aasawa ay hindi tumutupad sa kanilang pangako sa kasal, pasan tayo ng poon. Tuwing ang anak ay sumasagot sa kanyang mga magulang, nagiging pabigat ka sa krus ng poon. Tuwing ang ating mga opisyal ay ibinulsa ang pera ng bayan, nagiging pagbigat kayo sa krus ng poon. Tuwing tayo'y nagkakasala, nagiging pahirap tayo sa Kanya. Pero magpasalamat tayo na may poon na handang tumubos sa atin, naging maliit upang tayo ay iligtas. Second, pride blinds us from seeing what is right. Pag ma-pride tayo, bulag tayo sa kung ano ang tama. Ang hirap magpakumbaba kung nasanay tayo na tayo ang tama palagi.
kung tayo ang nasusunod palagi, kung hindi tayo makapaghintay, walang pasensya at hindi nakikinig, utos ng utos, mataas ang boses. Saan po yan galing? Kasi mayaman na kasi bago ang bahay. Kasi bago ang sasakyan. Kasi mataas na ang naabot. May posisyon na Mga kapatid, kailangan nating tandaan na we are not what we have. We are not what we possess. We are not what we know. We are not what we reach. We are not our money. Mawawala din yan lahat sa atin. Pag wala na ang pera, pag wala na ang kayamanan, pag wala na ang kapangyarihan at karangalan, what is there left for us to be proud about? What value do we have if everything we have is gone? Ang tunay nating halaga ay nagmula sa dignidad na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kaloob ng kaligtasan sa krus ng mahal na poon. Kaya dapat siyang itaas at tayo na may ibaba. Third and last, time, care, needs alone, medicines alone cannot heal our wounds. We need to have faith in the grace of God. Ang oras, pangangalaga at gamot lamang ay hindi sapat makapagpapagaling sa ating mga sugat. Kailangan nating magkaroon ng matibay na pananampalataya sa biyaya na galing sa Diyos. Kaya nga, maraming kwento sa mga kapatid nating bumabalik dito tungkol sa mga milagro na natanggap nila galing sa mahal na poon. Andyan yung gumaling sa cancer, gumaling sa sakit, nakapagtrabaho, nagkapatawaran, nagkasundo. Ngunit po, dapat nating tanggapin na ang lahat ng ito ay mangyayari in His time. Hindi sa time natin. Kaya kailangan natin ang mahabang pasensya upang maghintay kung kailan darating ang panahong iyon. Di ba sabi ng kanta, in His time, He makes all things beautiful in His time. Ano ba ang intensyon na nasa puso mo ngayon? Para sa misang ito, manalig tayo sa poon na yumakap sa lahat ng ating mga karamdaman upang matamasa natin ang maginhawang buhay. Ang Ebanghelyo ay nagtatampok ng habag ng poon sa gutom na mga tao. Hindi kayang tiisin ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayan. Kaya naman binigyan niya sila ng kanilang kailangan ng makakain. Bakit tayo palaging pumupunta dito? Sapagkat nagugutom tayo. Nagugutom tayo sa presensya ng Diyos. Gayon din po sa pang-araw-araw nating pakikitungo sa Kanya. We might have all the resources, but it is the grace of God our faith should anchor on. A quotation says, have faith because God always has something for you. A key to your problem, a light
to your shadows, relief for every sorrow, and a plan for every tomorrow. God bless you.